Mga idol, so samantalin ko lang pagkakataon, magkakabit tayo ng Nipro Music Relay at Pia Horn. Ayan. So kakabit natin dito sa Click version 3 at papakita ko sa inyo yung wiring ng motor na to. Ayan. So dito tayo mga idol sa may stock horn. Ayan. So kung mapansin nyo, meron yan dalawang terminal. So tinanggal na natin, pinutol na natin yung kanyang stock na terminal. At yung light green yan mga idol, galing yan sa pindutan ng ating busina. Ikabit natin dyan mga idol sa red wire. Ayan, so kita nyo mga idol. So nakakonik yan sa red wire ng ating Nipro Music Relay, yung light green na yan. Tapos itong green na may strip na pink, kung di ako nagkakamali dyan mga idol, ay connect nyo naman sa black wire ng ating Nipro Music Relay. Yan. So, yan ang kulay niyan, ground yan. Then, isama na natin itong black wire ng ating Nipro. Tapos, itong blue wire ng ating Nipro Music Relay ay dugtungan natin ng wire at ipapagapang naman natin papunta naman sa relay. So, ito yung pwestohan ng ating Nipro. Nakabaon yan dyan. At i-connect natin itong mga idol sa 85 at 86 ng ating relay. Yan, banda dito sa unahan para masupplyan natin yung relay, yung unang relay. Yan. Tapos ito naman yung pwesto ng ating selector ng ating dual contact na busina, yung ating halo switch. So itong brown wire ay abang lang to para ito sa passing kung magkakabit pa ng MDL. So soon mga idol ay kakabitan pa to ng MDL. So ngayon ay papagapangin ko muna itong blue wire at saka yung ground ng ating stock horn. Okay, ito na yung ating wirings. Ayan. Finish yan, no? Okay, so ito muna yung ating pagkaka-wiring. Ito yung magiging sistema nito. Sa unang relay natin, ito yung kulay blue ng ating Nipro Music Relay. Ito naman yung ating ground. So yung ground, pumunta rin yan dito sa 85, ground din. Tapos ito yung 30 natin, galing yan dito sa ating fuse. Tapos yung siyempre isa papunta sa battery natin. Tapos itong 87 tumawid dito sa 30. Yan. So kapag busina tayo, itong dalawang to connected. So ito yan, positive yan, ito. So papunta yan dito sa ating stock horn. Tapos ito ay negative, papunta rin yan dito sa ating stock horn. So tutunog yung ating stock horn. Kapag ito ay nag-trigger, mawawalan supply, mapupunta rito. Tutunog naman sa atin itong ating Pia horn. Yan. So kabit lang natin at ito yung pagkaka-wiring natin. Mamaya pakita ko yung sa inyo yung output. So yung trigger ng ating halo switch, yung ating normally open, ay napapunta dito sa ating 86. Yan, dito sa 86 natin para mag-trigger itong relay na to at lumipat sa loud horn natin. Then itong wire na to, ito yung ating galing sa common ng ating halo switch. So itong common natin, i-connect natin yan dito sa, makikita nyo to, may charger yan dito, charging port. So dito kayo kumuha ng supply para hindi kayo makasira ng ECU. Yan, may dalawang wire lang naman yan. Itong isa ground, makita nyo to, ground yan. Itong kulay brown naman, ito yung ating accessory. So dito tayo kumuha ng trigger. So trigger lang naman yan, hindi yan makakapekto sa ating ECU. So hindi ito makasisira at hindi ito magkakaroon ng problema. So ito itap lang natin dito at linisin natin ng bote. A little longer than a few minutes later. Finished product tayo dito sa Honda Click B3. Yan, so ito yung ang kanyang pihitan sa ilalim. At ito naman yung kanyang selector ng loud horn to stock horn. So testing natin. Pag ganyan, nakapatay yan. Yan. Stock horn yan ang tutunog diyan. Yan. So naka naka Nipro. Ay, ate pa. Yun. So yan. Yun. So naka-stock horn, so hindi siya umilaw. Kapag pinindot natin yan, yan. Oh, yan, kailaw na yan. Loud horn na yan. Pia horn.
Ayun, okay na. So ayos na to, motor na to. Daan tayo mga boss. So dito sa Honda Click. So ito yung owner, sir. Ayos ba sir? Ayos. So okay na. Away na sir.